pre, isang mapagpalang araw ulit sa inyong lahat at welcome back sa channel ko. So mga pre, ito yung part 2 ng video natin dito sa Sadiboy Koi Farm dito sa Barangay Ibaca, President Roxas, Capiz. So mga pre, sa video na to ay ipapakita ko sa inyo kung paano tayo mag-sizing ng mga koi. So isi-separate natin yung mga malalaki at maliliit. So mga pre, nakikita nyo sa likod ko, so nandun sina Manong Bakli at saka si Sadiboy. So tara mga pre, ipapakita ko sa inyo. Let's go! So yun mga pre, kung nakikita nyo yung net na to, so dito yan mamaya ilalagay yung mga koi. So isi-separate yung malalaki na ready na sa market, tsaka dito naman sa kabila yung maliliit. So yun yung madpan na yun, yung isa-sizing nila ngayon, kakaling nila kasi marami na malalaki, tsaka yung mga maliliit ay mahuhuli sa paglaki kapag hindi to kinaling. So uubusin to mga pre, kakaling to lahat, pero hindi na siguro natin to kayang videohan lahat, pero at least maipakita ko sa inyo kung paano niya ginagawa yung pagkaling niya. So mga pre, ito yung mud pond na sinasabi ko. So tingnan nyo mga pre kung gaano kalalim yan. Yung tubig hanggang dyan. Tingnan nyo yung kawayan, ayan, yung may kulay, ganun kalalim yung tubig dito. Umabot to mga pre ng humigit kumulang 4 feet. So mga nasa 1 meter yung lalim ng tubig dito mga pre. So nandito yung mga koi na unang ikakaling. So kukunin yan mamaya at doon na ilalagay. So mga pre, update ko na lang kayo mamaya kapag kukuhaan tayo ng koi. So yung mga pre, tingnan nyo, nalalaki na ng koi, mga large scale yung iba ay may mga malalaki na talaga, nasa 6 inches na. Parang tilapia lang nahagis-hagis lang. Isa pa lang nakano. So yung mga pre, naabot na ng tubig yung pinaka maximum na level niya, so hindi na makalabas. So gagamitan na natin to ng water pump para mas mabilis. So mamaya pupulutin na lang yung mga koi na to. So mga pre, habang siniset up niya yung kanyang water pump ay ayun, tingnan nyo, nilalagyan na lang nila ng air pump yung mga net, kasi doon na lang mamaya ilalagay yung mga koi. So mga pre, update ko na lang kayo mamaya kapag mababa na yung level ng tubig dito. So yung mga pre, nagpa-pump out na sila ng tubig. Ayan. So hintayin na lang natin mga pre na bumaba yung level ng tubig at makita yung mga koi. Ayan. So sana hindi masyadong uminit para yung mga koi natin ay hindi ma-stress. So yung mga pre, paubos na yung tubig, so konti na lang. So yung mga koi nandyan na. Ayan na nagsisigalawan na sila sa tubig. So talagang meron na talagang mga malalaki na koi. So maya maya mga pre ay mamumulot na sila ng koi dito. So abangan nyo na lang, update ko kayo mamaya. So mga pre, ayan na sila, naglilitawan na.
So, di ko alam kung makikita to sa camera. Basta, nandyan na sila lahat. Meron pa dong iba, oh, ayun oh. So, tingnan natin mamaya mga pre kung gaano karami yung makukuha nila. So, update ko kayo mamaya. So, yun na nga mga pre. Wala nang tubig. So, ayun na. Hinuhuli na sila. Ang dami ng ano, ng ulang. Ang dami mga pre, oh. Ang dami. So, ayan mga pre, isang container. Taxi. Ayan mga pre, oh. Ilang container na yung nalagay doon? 4 na. Marami pa rin. Yan, oh. Dami pa. So ayan mga pre, halos paubos na yung mga koi dito. So konti na lang yung pinupulot. So lahat ng mga koi ay nandun na, oh, sa net. Ayan. So mga pre, tapos na yung pag-harvest nila dito. So lahat ng mga koi ay nandun na sa section na to. So dito sila magsasizing mga pre. At saka iuhulog ulit dito mamaya pagkatapos ng sizing. So siguro yung mga maliliit ibabalik dito, yung mga malalaki na ay doon ilalagay sa mga malalaki na rin. So mamaya mga pre, ipapakita ko sa inyo yung pag-sizing nito. So update ko kayo mamaya. So mga pre, puntahan natin yung mga na-harvest nila. So hindi makita, nagtatago sila. So basta mga pre, nandito yan lahat ng mga koi. Nagtatago lang. Pasensya na hindi makita kasi nagtatago sila sa ilalim. Mamaya ipapakita namin sa inyo. Iaangat yung lambat na to para makita nyo. So ayun mga pre, nandito na tayo sa second pond na iaangat yung mga koi. So yung nandun, ayun no, may tubig na. So yan yung paglalagyan mamaya ng mga maliliit natin na koi. So dito malaki na yung porsyon na nakuha sa tubig. So ayan, kukuha sila muna ng partial initial na pagkuha ng mga koi para mamaya pag maliit na yung tubig ay mabilis na lang, konti na lang yung kukunin na koi. So para iwas tayo ng casualty. So ayan, tingnan nyo. Ayan mga pre, mag-umpisa na sila. Yan. So tingnan natin mga pre kung gaano kadami. Yung mga koi doon, oh, nagsisitalunan na. Ayun, ang dami, oh. Ayan. So ayan ang mga pre, oh. Yung mga koi, oh, ang dami, oh. Isang sandok, ilang daan.
2.5 inch. Yung shooter nasa 5 na ata yun. Shooter. Oh, grabe yung shooter, ang laki. Saboy na daan. So yun mga pre, ubos na yung tubig dito sa mud pond. So ayan na sila. Yan oh, yung akoy oh. Hindi ko alam kung makikita sa camera kasi ang init. Pero ayan sila oh. Ayan mga pre oh. Marami pa rin. So ano na yun? 5 galon na yon, 5 container na yon. So pang-anim na to. Grabe yung koi mga pre, dami. Ayun pa oh. So ayun mga pre, yung mga pinupulot na lang, yung mga pailan-ilan na lang dun. So dyan, pa dito. So yun oh, meron pang mga pailan-ilan dito na koi. Tsaka yun oh, konti na lang, mga ilang piraso na lang to. So pagkatapos nito, punta na tayo dun. Sa sizing na tayo pagkatapos lang magpahinga ng konti. So update ko kayo mamaya mga pre. So yung mga pre, yung net na to ay hahatiin sa gitna. So yung mga maliliit, dito yan ilalagay. Yung malalaki, doon ilalagay. So habang namimili doon, ilalagay dito at ilalagay dyan para mabilisan na. So mamaya mga pre, i-update ko na lang kayo. So mga pre, ito lahat ng mga koi na na-harvest nila. So ayan mga pre, ang dami. May bato pa guro. Dalang ganit. So yan. Tag 5 na lang. Grabe mga pre, tingnan nyo. Ang dami. Hala, grabe. Grabe mga pre, ilang kilo ata ito lahat? Hindi na pa. So mga pre, magsa-sizing na sila. So saan mo nang lalagay yung maliliit dito? So dito yung maliliit, doon ang malalaki. Sibot. So mga pre, ganito yung paraan ng pagkakaling ng mga koi para hindi sila ma-stress. So gumagamit sila ng air pump. So yung air pump na to ay 35 watts na air pump. So malakas yan.
So yun mga pre, mga 20% na lang ng koi yung isa-sizing nila, so malapit na. So nandun yung mga malalaki nasa 3 inch pataas. So dito nasa 1 to 1.5 inch. So yung dito naman pre yung mga 2 inch, 2.5. So nandito yan lahat. So yung mga maliliit ibabalik doon. Tsaka yung mga malalaki ilalagay sa mga malalaki din para yung paglaki nila ay sabay. Tsaka mas maganda yung kalalabasan ng harvest nito. So mga pre, abangan nyo sa mga buwan ng April, no? April, May, June. So babaha yung koi dito. So imagine nyo mga pre, yung nakita nyo ay 2 boxes pa lang yan. So dyan pa lang at dyan. So meron pa doon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So imagine niyo mga pre, 12 na boxes ng mud pond ng mga koi. So kayo na lang mag-estimate kung gaano karami. So bagong lahat, gusto ko magpasalamat sa Sunny Boy Koi Farm sa pag-imbita dito sa amin. So mga pre, maraming salamat sa panonood ng video namin. So ayun no, si pare. So sana ay nag-enjoy kayo at napuno ko yung mga mata nyo. So sa mga koi hobbyist natin dyan, sana nag-enjoy kayo sa ipinakitang video namin. So mga pre, sa gustong mag-avail ng mga koi na to, so hintay-hintay lang. So by the month of April or May, so lalabas na yung napakaraming koi dito sa Sunny Boy Koi Farm. So mga pre, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa channel ko. So kung ikaw na nanonood ngayon ay napadpad lang sa channel ko, o di kaya nanonood ka sa mga channel ko at sa tingin mo ay natutulungan ka ng mga video ko, so huwag kalimutan i-like yung video na to at syempre i-click mo yung subscribe button tsaka yung notification bell para updated ka sa mga videong katulad nito. So mga pre, mula dito sa Sunny Boy Koi Farm, so maraming salamat. So God bless us all and bye-bye! Sorry ass DJ. You can get some.